Nagsisimula ang pelikula sa Belgium noong 1994 kung saan naghahanda ang mga sundalo para sa isang labanan. Nakakuha si Captain Jack ng impormasyon na kakaiba ngunit tinanggap niya ito at lumabas kasama ang kanyang sarhento. Hindi sila sumasang-ayon sa mga utos dahil ito ay nagsasabi sa kanila na magpatuloy sa Germany at hindi nila iniisip na iyon ay isang magandang diskarte. Nang maglaon, ang ilan sa mga sundalo ay pumasok sa kakahuyan nang sabihin ng sarhento na huminto ang lahat. Huminto silang lahat pero isang deer lang pala ang nagpakita kaya nagpatuloy sila. Nakarating sila sa isang maluwag na lugar at huminto upang ihanda ang kanilang mga sarili ngunit hindi ito nagustuhan ng sarhento dahil iniwan silang maluwag sa mga pag-atake. Akmang gagalaw na sila, may bumaril sa kanila at marami sa kanilang mga sundalo ang nabaril. Alam ng kalaban ang kanilang posisyon at mabilis silang nawawalan ng mga sundalo at kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinusubukan nilang lumaban ngunit may mga bomba ang kalaban laban sa kanila. Ang tanging paraan upang talunin sila ay ang dumaan sa gilid, kaya't si Sergeant at Jack ay pumuslit sa paligid ng kaaway upang salakayin sila mula sa gilid. Nang makita nila sila, lumabas si Jack at inatake ang mga sundalo ng kaaway, na pinatay silang lahat ng mabilis. Nagpatuloy siya at sinundan siya ng sarhento, ngunit nilabanan silang lahat ni Jack maliban sa isang bumaril sa dibdib ni sarhento. Sinubukan ni Jack na buhayin si sarhento ngunit huli na at namatay siya. Mamaya sa France, ang lahat ng mga sundalo ay nagtitipon sa kampo habang si Jack ay sinalubong ni Major Reading, na kinikilala na ang mga utos ay hindi tama at hindi sila dapat sisihin sa pagkawala ng napakaraming sundalo. Na-demote si Jack para sa insidente ngunit alam ni Reading na siya ay isang mahusay na pinuno, lalo na sa mahihirap na sitwasyon. Gusto niyang pamunuan ni Jack ang isang grupo ng mga sundalo para sa isang espesyal na misyon. Sinubukan ni Jack na tanggihan ang alok ngunit iginiit ito ni Reading. Ipinakilala niya siya kay Kapitan Hans ng French Foreign Legion. Nais ni Reading na makabalik siya sa laban dahil sapat na siyang karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, at kung gagawin niya ito ay maabsuelto siya sa lahat ng mga paratang na inihain laban sa kanya. Kaya pumayag siyang pumunta sa misyon. Ibinigay ni Hans kay Jack ang isang file sa mga sundalong kanyang pamumunuan, ang War Pigs. Kinaumagahan, ang ilan sa mga sundalo ay nagnakaw ng ilang mga itlog mula sa isang sakahan at ang magsasaka ay dumating at binaril sila, kaya tumakas sila. Nang maglaon ay nagluluto sila ng mga itlog at kumuha ng ilang kakilakilabot na pagkain na dapat nilang kainin. Naglalaro sila ng baraha habang nag-aalmusal. Ipinakilala ni Shank ang bagong sundalo sa lahat. Binalaan nila ang bagong sundalo, si William, na huwag maging sabik na lumaban dahil ang digmaan ay isang kahila-hilakbot na bagay. Pagkatapos ay narinig nila ang balita na may darating na bagong opisyal. Si Hans at Jack ay pumunta sa kanilang mga sundalo habang pinag-uusapan nila ang kanilang nakaraan. Nakahanap si Jack ng isang sundalo at hiniling na dalhin siya sa War Pigs ngunit binabalaan niya siya tungkol sa mga ito dahil ang mga opisyal ay kadalasang namamatay na kasama nila. Agad na sinalubong nina Jack at Hans ang kanilang mga kawal. Nagtalo sina August at Jack dahil hindi sapat ang paggalang ni August sa kanya kaya sinabihan niya silang sumunod na lang sa utos. Ngunit gusto ni Jack na turuan sila ng leksyon sa pagiging walang galang ngunit pinigilan siya ni Hans at iniwan sila. Nang maglaon, pinag-uusapan ng mga lalaki ang mga posibleng panganib ng paglilingkod sa ilalim ni Jack dahil tumanggap siya ng mga order mula kay Reading na kilala sa mga mapanganib na taktika. Si Jack at Hans ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga sundalo. Hindi sigurado si Jack kung susunod sila sa utos ngunit alam ni Hans na ang tanging paraan para sumunod ang mga sundalo ay kunin ni Jack ang kanilang paggalang. Ang dahilan kung bakit nagkakaproblema si Jack sa army ay dahil namatay ang kanyang mga sundalo sa nakaraang labanan ngunit sinusunod lamang niya ang mga utos kahit alam niyang mali sila. Siya lang ang binigyan ng problema para hindi magkaproblema ang mas mataas sa kanya. Iniisip ni Hans na narito sila para hanapin ang mga lihim na sandata ni Hitler sa mga enemy lines. Maagang umaga, pinalo ni Jack ang ilang metal na lata upang gisingin ang kanyang mga sundalo. Hindi sila masaya tungkol dito ngunit kailangan nilang bumangon. Si August ay nakikipagtalo pa rin kay Jack at mukhang hindi siya seryoso sa misyon. Sinubukan ni August na insultuhin si Jack sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang nakaraang misyon, ngunit pinarusahan ni Jack ang buong squad sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanila ng 3 milya paakyat. Parang hindi nila kakayanin pero pinipilit niya silang tumakbo.
Nakarating sila sa dulo at binibigyan sila ng mga sandbag upang dalhin ito habang sila ay naglalakad sa daan. Tinuturuan sila ni Hans na gumamit ng mga kagamitan sa komunikasyon ngunit ginagawang biro ng mga sundalo ang lahat. Sinusubukan ni Hans at Jack na maging sibil ngunit ang mga sundalo ay binaliwala lamang ang mga bagay. Binibigyan sila ni Jack ng ilang bagay na dapat isaulo para makipag-usap ng mas mahusay gamit ang mga radyo at pagkatapos ay magpatuloy sa mahihirap na pagsasanay. Nang maglaon, hiniling sa kanila na gumuhit ng isang mangkok ng prutas ngunit nang magreklamo sila, inilabas ni Hans ang isang magandang babae upang iguhit sa halip at iyon ay nagpapasabik sa kanilang lahat. Kalaunan ay tinuruan sila ni Hans kung paano i-defuse ang mga landmine at sinabi rin sa kanila na mag-ingat dahil ang mga disenyo ng Aleman ay lubhang mapanganib. Nang muling magalit si August kay Jack, sinabi ni Hans sa kanila na oras na para magpatuloy sa susunod na ehersisyo. Pinapabuhat niyang muli ang mga bag na iyon sa burol. Nang maglaon, natutunan nila kung paano disassemble at pagsamahin ang isang armas ng Aleman at mabilis silang natuto. Nang gabing iyon, habang ang mga sundalo ay nasa tungkulin sa pagbabantay, nagsisimula silang magtiwala sa kanilang bagong pinuno ngunit hindi pa rin sila kumpiyansa sa pagbabalik nito mula sa misyon. Kinabukasan ay nag-aaral na sila ng rope climbing. Isa-isa silang tumawid sa ilog gamit lamang ang kanilang katawan at isang lubid ngunit pagkatapos ay inihagis ni Hans ang isang granada sa tubig. Nagpatuloy si Frenchie hanggang sa tumama ang pangalawang granada, at nahulog siya sa tubig. Ngayon ay oras na upang matutunan ang sining ng pakikipaglaban gamit ang isang kutsilyo. Sinusubukan ni Hans na turuan sila, ngunit sa tingin nila ay may mas mahusay silang mga kasanayan. Kailangan na ngayong ipakita ni Preacher ang kanyang mga kakayahan, kaya't kinuha niya ang kutsilyo para labanan si Hans. Sinubukan niyang hampasin siya, ngunit mabilis siyang itinapon ni Hans na ikinagalit niya. Ngunit nang siya ay umataking muli, si Hans ay gumawa ng mabilis na galaw para pabagsakin si Preacher. Pinapares niya silang lahat, at pinili ni Jack si August para turuan siya ng leksyon, at paulit-ulit niya itong binugbog, ngunit binuhat niya ito sa huli. Pagkatapos ng pagsasanay, binibigyan niya sila ng kanilang mga bagong patch at sinabi sa kanila na ang mga order ay para sa kanilang bagong misyon. Hindi nila alam kung ano ang eksakto, ngunit sila ay pupunta sa likod ng mga linya ng kaaway. Kinabukasan, dumating si Reading sa command building upang makipagkita kina Hans at Jack tungkol sa kanilang misyon. Hahanap sila ng German millipede gun, isang kamanghamanghang sandata na isang 300 barrel na kayang bumaril sa daan-daang milya. Sigurado sila dahil ang putok nito ay tumama sa ilang mga sundalo sa Moncristo, ngunit ang kanyan ay nakatalaga hanggang sa Roma. Binigyan niya sila ng ilang larawan ng mga bahagi ng kanyan para mas madaling mahanap. Binigyan niya sila ng isang lokasyon, ngunit ito ay napakalalim sa teritoryo ng kaaway, ngunit iniisip ni Jack na magagawa nila ito. Alam ni Reading na hindi ito magiging madali, ngunit gusto lang niyang mangalap sila ng impormasyon at makabalik sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jack sa mga tropa ang tungkol sa kanyan at sila ay magtitipon ng katalinuhan tungkol dito, ngunit ang lokasyon ay malalim sa mga linya ng kaaway. Hindi pa rin sigurado si August tungkol dito, ngunit tiniyak ni Jack sa kanila na wala silang gagawin maliban sa pangangalap ng impormasyon. Nagsimula silang magmaneho papunta sa kanilang misyon, at nangako si Jack sa kanyang mga sundalo na makikita nilang muli ang kanilang mga girlfriend. Habang papalapit sila ng palapit ay nakikita nila ang mga eroplano ng kalaban na lumilipad sa ibabaw nila. Nagtago sila upang hindi makita ng mga eroplano, ngunit maaaring huli na ang lahat. Nagpasya silang bumaba sa mga sasakyan at maglakad. Nang subukan ni August na magreklamo, inilagay siya ni Jack sa scouting team para magpatuloy at suriin ang trail. Sinabi ng tinyente na ang kanyan ay dapat na nasa kanluran ng Hill 314. Si August at ang isang sundalo ay nasa labas na, at kailangan nila ng 2 pang scout. Sinabi ni Preacher na pupunta siya kaagad. Sinabihan siyang maglakad hanggang sa dulo ng kalsada, manatiling mababa, bantayan ang anumang palatandaan ng kaaway, at magmadaling bumalik kung may makita siyang anuman. Habang tumatawid sa kalsada, namataan ng tenyente at ng 2 iba pa ang isang malaking kanyan sa kalangitan, mga 600 talampakan ang taas, at mukhang gumagana ito. Pagkatapos nilang matapos ang kanilang gawain, sinabihan sila ng tinyente na umalis doon. Tinanong ng sarhento kung iyon lang ba ang kailangan nilang i-report, at oo, na medyo nakakalito. Mahusay ang ginagawa ni Mafate sa paghuhukay sa sona ng kapitan.
Ang mangangaral ay nagbabala sa lahat na ang mga tangke ng Aleman ay paparating sa kalsada habang siya ay tumatakbo sa grupo. Kung makita sila ng kalaban, mahihirapan sila. Mabilis silang gumagalaw ngayon sa dilim, sinusubukang iwasan ang mga panganib na nasa harapan nila. Samantala, ang mga Aleman ay naglalakad ng mahinahon habang ang mga sundalo ay natatakot. Nagsisigawan at naghagis ng nakatagong granada ang mga Aleman nang mahuli nila ang mga sundalo. Kasabay nito, ang tenyente ay natamaan ng granada at nahulog, nasaktan sa pagsabog. Isang sundalong Aleman na may kasamang dalawa pa ang sumakay sa kanilang armored vehicle. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawang malalaking truck na nakabaluti kung saan nagtatago ang kapitan at ang kanyang mga sundalo. Sa tingin ng kapitan, nagpapatrolya lamang sila dahil huminto sila sa kinaroroonan nila. Ang mga sundalo, na nagtatago at pagod, ay napansin ng isang sundalong Aleman na papalapit dahil sa usok ng isang sigarilyo. Nang makita ng Aleman ang kanilang sasakyan, mabilis na kinuha ng kapitan ang kanyang baril. Sa utos ng kapitan, binaril nila ang kalaban. Bigla na lang silang nasa gitna ng away. Isang sundalo mula sa kanilang panig ang naghagis ng granada sa mga Aleman habang ang mga bala ay lumilipad pabalik-balik. Ang kapitan ay lumabas sa mga palumpong at binaril ang kalaban sa sasakyan. Binato niya sila ng isa pang granada, at mukhang nawawalan na sila ng mga lalaki. Ang mga bala ay lumilipad kung saan-saan. Nakipaglaban ang kapitan sa isang sundalong Aleman at sa wakas ay binaril siya, siya ang huling kalaban na natitira. Ang kapitan ay naghahanap ng higit pang mga kaaway na babarilin, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang tiyan. Nakikita niya ang dugo nang tiningnan niya ang kanyang tiyan. Lumapit ang isang kasamahang sundalo at nagtanong kung okay lang siya. Nakita ng kapitan ang dalawang kalaban na tumatakbo palayo at sinabihan niya ang kanyang sundalo na hulihin sila. Marahan siyang napasigaw sa sakit habang namumula ang kanyang tiyan. Ang tenyente, nakahiga sa gubat, ay bumangon matapos matamaan ng granada. Nakita niya ang dalawang sundalong Aleman na tumatakbo palayo, at mabilis silang pinabagsak ng kanyang mga sundalo. Nang makabalik siya sa kanyang grupo, sinabi niya sa kanila na dalawa sa kanilang mga tauhan, sina August at William, ay nahuli ng mga Germans. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang team. Pagdating nila doon, nakita nila ang kapitan na kumukuha ng tulong para sa kanyang pinsala. Tinanong niya ang kapitan kung ayos lang siya. Sa pag-aalala, sinabi niya sa kapitan na nakita nila ang kanya ng millipede sa hindi kalayuan sa kanila, at ito ay gumagana. Plano nilang pumunta sa German base at iligtas ang kanilang mga kasamahan. Ilang sandali lang ay nagsuot na sila ng mga unipormeng Aleman upang iligtas ang kanilang mga kaibigan na nahuli. Nakakakuha din sila ng camouflage German tank. Sinabi sa kanila ng kapitan na mayroong pantay na pagkakataon na mabuhay sila o hindi at pagkatapos ay nagsimula silang lumipat sa tangke. Samantala, nakatali sina August at William. Tinatanong sila ng mga Aleman kung bakit sila nasa kanilang lupain. Nagbiro si William at binetukan siya ng isang sundalong Aleman sa mukha. Ang natitirang mga lalaki ay nasa tangke na patungo sa base ng Aleman. Nakalusot sila sa seguridad nang walang anumang problema. Sinabihan ng tenyente ang kanyang mga tauhan na manatiling alerto. Pabalik sa kinaroroonan ni William, sinuntok na naman siya, at siya ay nasaktan. Nais malaman ng sundalong Aleman kung anong sandata ang kanyang itinatago. Gumawa ng isa pang biro si William at sinuntok ng malakas, pagkatapos ay lumaban siya, pinatumba ang sundalong Aleman. Gumagamit siya ng isang piraso ng matalas na kahoy upang labanan ang Aleman. Nang dumating ang tenyente upang kunin ang kanyang mga tauhan, nakahanap siya ng mapa ng kanyan at kinuha ito. Isang sundalong Aleman ang nag-alok sa kanya ng lighter para sa kanyang sigarilyo, ngunit sa halip ay pinatulog niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang ilan sa kanyang mga tauhan na nagkakaproblema. Tahimik na lumaban si Jack gamit ang kanyang kutsilyo. Nagbiro si William kay August tungkol sa training nila. Mabilis niyang nilabanan ang sundalong Aleman. Ang ilan sa mga lalaki ay pagod, ngunit si Jack ay talagang lumalaban. Tinalo niya ang huling gwardya. Kailangan nilang lumaban para makalabas sa silid. Ibinigay ng tenyente ang kanyang kutsilyo sa sarhento para makalaya siya. Naririnig nila na susubok ng malaking kanyan ang mga Aleman. Ang tenyente at ang kanyang mga tauhan ay umalis, ngunit isa sa mga Aleman na kanyang pinatulog kanina ay nagising at nagsimula ng isang labanan. Ang mga German at ang war pigs ay nagsimula ng isang malaking labanan. Patuloy sila sa pagbaril ng walang tigil. Ang mga sundalo ay nagsimulang maghagis ng mga granada sa kalaban.
Ito ay isang napakahirap na laban. Tumakbo ang tenyente sa tangke at mabilis na umakyat. Nang ihinto nila ang tangke, sinabihan niya ang kapitan na itutok ang malaking baril sa target. Masayang tumakbo ang mga kalaban nang magpaputok ng malakas na putok ang kapitan patungo sa kanyan. Nang makabalik ang koronel sa kanyang grupo, sinabi niya sa kanila na ang malaking mapa ng kanyan ay magpapalaya sa kanilang lahat. Itinataguyod niya ang tenyente, na nagsasabing siya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho at magiging isang mas mahusay na pinuno. Nagtapos ang kwento sa pagbabalik ng tenyente sa kampo at sinabi sa kanyang mga sundalo na sila ang pinakamahusay. Lahat sila ay nagsaya at nagdiriwang sa kanilang tagumpay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.